Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalang 1990 at nakatulong na sa mga pasyente mula sa 28 iba't ibang bansa. Ang operasyon kina Olivia at Gianna ay ika-72 na matagumpay sa separation surgery sa ilalim ng programa. Ito rin ang ika-4 na pagkakataon ng mga Pilipinong conjoined twins ang matagumpay na naoperahan sa ilalim ng naturang programa. Itong magkapatid ay 2 taong gulang sa ngayon. Isa pang bangkay na lalaki ang matagpuan sa isa pang abandonadong sasakyan na nakita rin sa Nueva Ecija. Matagpuan ito na nakabalot ng kumot sa front passenger seat ng isang Ford Everest na nakaparada sa gilid ng kalsada sa Barangay Pia sa General Piño. Ayon sa mga residente, napansin nilang nakaparada ang sasakyan sa lugar simula pa noong Martes ng gabi. Bukod rito, natagpuan din sa loob ng isang abandonado sasakyan sa isang gasoline station sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o Tiplex sa Victoria, Tarlac, ang bangkay ng isang babae at lalaki. Natukoy na mga biktima, ngunit tumanggi muna ang pamilya na isa publiko ang kanilang pagkakakilanlan. Nangangamba ngayon ng mga magsasaka at mga vegetable traders sa Benguet at Mountain Province dahil sa pagdami ng imported na carrots. Ito yung napakalinis na binibili nyo sa mga palengke. Ayon sa League of Associations of the La Trinidad Vegetable Trading Area, namataan nila ang malalaking bulto ng imported carrots sa Balintawak Market sa Metro Manila at sa mga trading centers sa Sariaya, Quezon. Dahil dito'y bumagsak ang presyo ng lokal na carrots sa La Trinidad Trading Post sa 20 pesos kada kilo habang 38 pesos naman ang premium quality. Babala ng mga magsasaka kung magpatuloy ang pagdagsa ng imported na gulay, lalo pang malulugi ang mga maliliit na magtatanim sa bansa. Umapila naman ang mga magsaka kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. imbestigahan ang pagpasok ng mga imported na carrots na posibleng ito yung mga illegal shipment. Import pa more. Lahat na lang Kaya napansin ko talaga. Kaya tinatanong ko, sabi ko, bakit ang linis ng carrots? Imported dito. Imported. Sinasabi naman nila. Kasi daw, pag yung iba naman kasi, pag nakita nila na medyo may putik-putik, ayaw bilhin. Pero totoo lang, yun ang local. Ayaw. Labas tayo ng ating impilan bilang ng mga senador para ma-impeach si Vice President Sara. Maaari pang bumaba ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Ibalita mo yan na Rich number 9, Miss Tina Nolasco. Tina. Romel, maaari pa nga raw bumaba sa 16 na boto ang kailangan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayon kayan kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sa kapihan sa Manila Hotel, ipinaliwanag ni Carpio na depende ito sa kabuang bilang ng mga aktibong senador na matitira sa oras ng pagboto ng Senate Impeachment Court na nakatakdang magsimula sa susunod na buwan. Paliwanag ni Carpio, ito'y dahil kasalukuyang nakakulong si Senator Jinggoy Estrada
at pinatawan din ng suspensyon ng Sandigan Bayan. Sa kaso naman ni Senator Bato de la Rosa, hindi pa rin daw siya maaaring isantabi sa botohan, lalo't hindi pa naman naaresto sa kaso sa International Criminal Court. Gayunman, posible pa rin anyang bumaba ang threshold o minimum requirement para makonvict si BP Sara kung may iba pang senador na makukulong dahil sa katiwalian o iba pang kadahilanan. Samantala, sinabi rin ni Carpio na posibleng tumagal ang proseso sa impeachment sakaling katigan ng Senate Impeachment Court ang motion to dismiss ng kampo ni BP Sara dahil inaasahang dadalhin naman ito ng prosekusyon sa Supreme Court. Ito si RH19 na Dulasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang isang ginang sa lalawigan ng Pangasinan matapos na ito'y tamaan ng kidlat. Nangyari ito sa Alcala. Kinilalang biktima na si Stella Lopez, 27 anyos na idiniklarang dead on arrival sa ospital. Nangyari ang insidente pasado alas 5 ng hapon na mga nakaranas ng localized thunderstorm ang lugar. Batay sa report, bumili lang ng merienda ang ginang kasama ang kanyang minor de edad na anak nang tamaan ito ng kidlat nang dumaan sila sa bukid habang pauwi. Hindi naman nasaktan ng kanyang anak ngunit na trauma ito matapos makita ang pagtama ng kidlat sa kanyang ina. Dumarami naman ang bilang ng mga children in conflict with the law. Kaya hindi na mga kabataan may addiction sa pornography. Ayon kay Dr. Camille Garcia, isang psychologist at CEO ng Clinic of Holy Spirit, ito'y dahil malaya mga kabataan na magkaroon ng access sa mga online content na hindi angkop sa kanilang edad. Git ng eksperto, may naitala silang kaso ng isang 7 taong gulang na batang babae na mayroong porn addiction dahil hindi natututukan ng magulang. Kaugnay nito, nanawagan ang doktora ng mas pinaigting na regulasyon sa paggamit ng social media dahil sa anyay nakaalarmang epekto nito sa mga kabataan. Sanay na at fault siya. Dahil kasi sabi niya, parang hinayaan niya dahil kasi yung anak niya merong medical condition, hindi nakakapasok. So, siya yung nagbigay ng privilege na maging ganun yung na hindi niya napapansin na nag-explore na masyado yung anak niya ng kung ano-ano. Lalaki yung anak niya? No, babae. Ay, babae. Nakakalungkot. Binigyang din naman ni Lanao del Sur Representative House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong na walang kapangyarihan ng gobyerno na diktahan ng International Criminal Court o ICC. Tugon ito ni Adyong sa social media post ni Davao City Representative Pulong Duterte na may ilalabas umanong ICC warrant of arrest labang kay Senator Bongo kaugnay ng war on drugs. Ayon kay Adyong, wala silang direktang impormasyon o kaalaman sa naturang usapin at iginit na ang pasya ng ICC ay walang kinalaman ng gobyerno o kahit pa na anong bansa. The internal judicial ruling or proceedings of the ICC insofar as the release of arrest warrants is beyond the dictation of this government or any government for that matter. So wala pong kapangyarihan ang gobyernong ito o impluwensya ang gobyernong ito para diktahan ang International Criminal Court patungkol sa pagre-release ng arrest warrant kanino man. 5:49 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pressure kasi di mawawala sa sports kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure, ano yung sasandalan mo, ano yung panghahawakan mo, ano yung mga
Siyempre may mga inspirasyon ka, motivation. So yun yung mga sinasandalan ko. Overwhelming. Ang daming support, ang daming nagmamahal. Nakakataba ng puso talaga. Naging immature ako pero masabi ko, green flag. Hi guys, ako si Andre Carakut, a professional basketball player. Naglalaro para sa Rain or Shine. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Andre Carakut. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This Saturday on Scene Zone. Misconceptions, rituals bago sumampa sa entablado at yung confessions sa mundo ng teatro. Ang pagiging actor or theater artist ay iba sa pagiging celebrity. Doing a letter B. Letter B. Para mas maganda yung quality. Hindi naman alam ng audience kung nagkamali ka. Nakita ko yung role ko, tapos sabi ko, wow! Hindi kami nagkakaroon pagkakataon na mag-bargain na mas mataas na bayad. So lagi kami napagkakamalan na mura. Okay lang yung mura yan. Which is very wrong. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and para show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Pilipinas, 8 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Umabot na sa 280 ang kaso ng typhoid fever sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong City hanggang nitong nakalipas na June 16. Ayon sa Department of Health, mula sa naturang bilang, 216 na pasyente na ang gumaling habang 12 iba pa ang patuloy na inoobserbahan. Ipinaliwanag ng DOH na ang typhoid fever ay dulot ng bakteryang Salmonella typhi at karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain o tubig. Sinabi rin ng DOH na mahalagang mapaalalahanan ng mga pasyente sa wastong kalinisan, lalo na ang regular na paghugas ng kamay upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Kabilang sa mga simptomas ng typhoid ang mataas na lagnat, pananakit ng tiyan at sakit ng ulo. Babala ng DOH, maaari itong maging mapanganib kung hindi agad mabibigyan ng tamang lunas. Nagpositibo naman sa illegal na droga ang siyam na tauhan ng Philippine Coast Guard District Southern Visayas kasunod ng random drug test na isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ayon kay spokesperson Lieutenant Junior Grade Ronalyn Lapitan, inilagay na sa restrictive custody ang mga nagpositibo sa illegal drugs habang hinihintay pa ang confirmatory result mula sa PDEA. Sakali niyang magpositibo sa confirmatory test ay papatawan ng mga ito ng disciplinary action gaya ng pagkasibak sa serbisyo at pagharap ng kasong administratibo na kung negatibo naman ang resulta ay sasailalim pa rin sila sa investigasyon ngunit papayagang makabalik sa trabaho. Siyam na traffic enforcers ng Land Transportation Office o LTO na aresto matapos manong mangikil sa mga truck driver sa bayan ng Buena Vista, lalawigan ng Agusan del Norte. Nahuli ang mga ito sa isang entrapment operation ng mga ahente ng LTO at Caraga Police sa barangay Alubihid. Nakumpiska mula sa mga sospek ang marked money, mga cellphone, handheld radios at mga traffic apprehension form. Isa rin sa kanila ang umano'y may dalang hindi rehistradong baril. Naharap ang mga enforcers sa kasong robbery, extortion at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ay,
ito good news din sa balitang sports dahil lusot na sa 2026 Berlin Open Finals. O sa may final si Pinay tennis star Alex Ayala matapos pataubin si world number 8 Elina Svitolina. Maganda ang naging simula ng laro ni Ayala kontra kay Svitolina hanggang sa tuluyan na itong madumina ang kalaban at tagumpay sa score na 6-3, 6-4. Ang panibagong tagumpay ng Pinay tennis star ay kasunod lamang ng pagkapanalo niya kontra kay world number 2 Elina Rybakina sa quarterfinals ng WTA 500 grass court tournament. Sa ngayon, 6 na sa top 10 players sa WTA ranking ang napataob ni Ayala. At sa balitang showbiz, binuksan na sa publiko ang pinakabagong atraksyon sa Star City na Startista Gallery. Kahapon, araw po ng Biyernes, ang Startista, isang gallery kung saan pampok ang mga hyper-realistic statue ng ilang star icons sa Philippine Cinema at Entertainment. Dinalo nito ng ilang artista gaya ni Maui Taylor, Arla Mina, Gladys Reyes at Michael Flores na pawang may mga life-size statue sa nasabing gallery. Present din sa nato ng opening sina prima ballerina Liza Makua Elizalde at MBC Media Group Chairman Fred Boss Elizalde. Parang ano lang yan Madame Tussauds sa Hong Kong at sa Louvre Museum sa Paris, France. Ay, good morning ho, Congressman Ador Pleito, dyan sa ika-6 na distrito ng Bulacan. Ano bang mga activity ngayon? Dahil opening, sunod-sunod ang graduation, ay opening na rin ang klase. Ayan. Good morning din kay Ka-Girly Pleito at kay Mayor Yoyoy Pleito ng Santa Maria, Bulacan. Doc Sene Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Magandang umaga rin ho sa inyo. At siyempre dito sa Senado ay binabati natin ng advance happy birthday yung aming yung mother hen ng Senate Press Corps, si Miss Sally Bueno. Uy, Sally Ortega Bueno. Kamusta ka na? Advance happy birthday, Miss Sally. Kabatin na Sally. Ayan, binabati ka siyempre nila ni Kuya Saldi. Ayan. Si James at saka si Paulo na nasa UK. Yan ang abuan, Baring Romel, ng ating balitaan ngayong umaga ho ng Sabado. 20 at bukas yung kasal naman. Ay, oo nga pala ni Elaine. Ni Elaine. Apit. At saka sa ni Architect, anong first name ni Architect? Pasensya na, hindi ko nakita yung invitation ko dito. Digital kasi. Kaya, best wishes sa mag-asawa. Bukas dyan ho sa hapon dyan sa St. Augustine's Church dyan sa Intramuros, Maynila. Kami ang inyo nakasama ngayong umaga ng Sabado. Ako si Raymond Advance. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Standby sa palatuntunang advokasya. 2 minuto na ho bago mag-alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Sa loob ng 86 na taon,